Baguio ang ating destinasyon, pero iba ang ating daraanan. Sa episode na ito, ibang daan naman ang daraanan natin paakyat ng Baguio. Nadaanan natin dati ang Cannon Road, pati na rin ang Marcos Highway. Ngayon, susubukan naman nating akyatin ang tinatawag nilang isa sa pinakamagandang kalsada na pwede mong madaanan paakyat ng Baguio. Ang asin ng Alisan San Pascual Road. Sa rutang ito, madaraanan natin ang mga makapigil hiningang mga tanawin at mga nagagandahang mga kabundukan ng Cordillera. Tayo ay bumiyahe mula Marikina at dumaan sa Eagle of the North hanggang sa madaanan natin ang Maasin Tunnels, papuntang Baguio City. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara at samahan nyo ulit kami sa napakagandang biyaheng ito. Alright, Marikina tayo. Time check, 2:52 in the morning. As usual, gabi na naman. Hindi, madaling araw na naman. At kasama natin ating OBR. At babalik tayo na probinsya ng Benguet. So ngayon, ang entrance natin hindi tayo nasa gas station, hindi tayo naka-standby, and nasa kakalsadahan tayo kasi medyo tight ang schedule natin at kailangan nating sundin ang mga itinerary. Mamaya may papakita kami itinerary sa inyo kapag nagpagas tayo along the way. And ngayon may gas pa naman ang ating PCX. At nasa San Mateo na tayo at kakaliwa tayo dyan sa Batasan para makarating sa yung natural natin dadaanan sa may gilid ng expressway. Tas dire-diretso, alam nyo na yan, sa mga laging sumusubaybay sa amin. And kami nga pala ang Ride Gone. At mostly travel adventure na aming ginagawa dahil ito ang aming hobby. Ito ang aming extracurricular activities, pastime kapag wala ng work. And yun. Kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman please do comment, like, share, subscribe. Alright, so nasa Quezon Memorial Circle na tayo at nakalimutan natin ang vest natin. Hanep. Pero hopefully by 6 AM wala pa tayo sa La Union. At pasok naman tayo dun sa 6 AM to 6 PM na hindi naman required na mag-vest. Kung hindi, di bilhin lang tayo ng mga mumurang vest. Time check, 3:07. Kanina nagdadalawang isip kami kung babalik kami, pero bili na lang tayo along the way ng vest. Alright, so nandito tayo sa Bulacan. Time check, 3:46. Approximate 6 o'clock, baka nandun na tayo sa Pangasinan and La Union. And 2 hours papuntang sa ating lilikuan para makapunta dun sa panibagong kalsada na daraanan natin papuntang Baguio! So medyo gloomy ngayon. Wala namang bagyo. Ito daw ay dala ng amihan. Sobrang lamig ngayon, grabe. Parang naulit yung ginawa natin sa Dingalan. Rain or shine, Baguio City. Baguio! Lagi tayong dumadaan dito pero hindi ko talaga alam yung kung anong Bulacan to. Parang Marilao. Wala lang naman pa nagbagyo ngayong taon. Oo nga eh. Yun! So balikan na namin kayo mamaya. Alright. Time check, 4:33. Dito tayo sa Pampanga. So sakto lang talaga tayo na kahit nakalimutan natin yung ating vest, makakarating tayo ng
bandang Tarlac, Pangasinan ng umaga na. Okay, nakikita nyo, ganda. Nag-aagaw yung liwanag at dilim. Time check 5:42 in the morning. At nandito na tayo sa Magalang, Pampanga. Papunta na rin tayo ng Tarlac. As usual, chill ride lang muna tayo ngayon. Dahil hindi naman ito yung kwento natin ngayon. At dumadaan lang tayo dito sa kahabaan ng mga probinsya bago tayo makarating ng Benguet. Alright? So meron na lang daw tayong 2 hours and 56 minutes bago makarating dun sa unang stopover natin is dun sa Eagle of the North, La Union, para marating natin yung other road papuntang Baguio, which is dadaan natin mamaya. Daraan tayo sa Asin Road. Dadaan tayo doon kasi para matry natin yung ibang kalsada. At sinasabi nila na napakaganda doon. Alright. At nakalabas na tayo sa probinsya ng Pampanga. At diretso na tayo, makakapasok na tayo ng probinsya ng Tarlac. Ganda. Okay, inumaga na tayo, may araw na. At nandito na tayo sa sentro ng Tarlac na ata to. At makikita natin yung SM Tarlac. At time check, it's 6:38 at malapit-lapit na tayo. 2 hours and 25 minutes bago makarating doon sa may Ago, La Union, sa Eagle of the North. Para doon tayo dadaan patawid ng Benguet Asin Road. At madaraanan natin mamaya ang Asin Tunnel para meron na tayong entry. Grabe. Okay, so stop over dito to sa Tarlac. At 7:02 na pala umaga. 7:02 ng umaga at medyo malapit-lapit na tayo. And ito ang setup namin. Meron kami mga saddlebag. Kaya naman kasi dumi ng on natin. So, yan. Alright, so this is why we ride. At kung napadpad ka sa channel namin, we are Ride Gone. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, please do comment, like, share, subscribe. Alright. At diretso tayo ng Benguet Province via Asin Road. At dadaan tayo ng Asin Tunnel. At maisa sa katuparan ng ating pangarap na makadaan sa Asin Tunnel. At makikita natin mamaya yung mga nakikita lang natin sa video. Alright? At isi-share namin sa inyo, di ba? Ang ganda magmotor sa probinsya kapag umaga. Napaka sarap sa pakiramdam. Lalo at makikita mo tong kagandahan na to. Wow! Napakaganda. You know, love! Woo! Oh, dito na pala tayo sa Airona Tarlac. Time check 7:12 in the morning. At habang pinagmamasdan natin ang kagandahan ng paligid dito, na napaka-refreshing para sa ating mga taga Metro Manila na hindi naman laging nakakakita ng mga ganitong kaluluwag na kalupaan. Kalsada pala. Napakaganda ng mga puno dito sa San Manuel, Tarlac. Sick. Ganda. At meron na lang daw tayong 1 hour and 32 minutes. And ang oras natin ngayon is 7:39 in the morning. Nice one. Parara. Lab, kamay. Woo! Parang ngayon lang nakapunta no? Alright, so time check, it's 8:05 in the morning. Dito na tayo sa Urdanet, ay hindi, Villasis, Pangasinan. Lupet. Dito tayo sa ating favorite gas station. Kung kanina yung mga ginaanan natin is ano lang yun, mga pahapyaw. Para alam nyo na nanggaling tayo sa Marikina. At biniyahe natin mula Marikina hanggang dito sa Villasis, Pangasinan, hanggang makarating tayo dun sa first point natin sa La Union. Alright, so tapos na tayong markahan itong clean fuel.
Medyo gising na tayo, gising na ating diwa. At diretso na tayo sa ating misyon na daanan, yung ibang daan papuntang Baguio City. Time check, it's 8:21 in the morning. Baguio! At kami nga pala ang Ride Gone. At kung napadpad ka sa channel namin, kung napansin nyo, puro tayo ride and travel. Dahil yun mostly ang ating ginagawa kapag mayroon tayong free time. And may other videos pa kami dyan sa video tabs. Kung gusto nyo lang naman, baka naman. And kung nagustuhan nyo ang ating intro, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. Thank you. Let's go! Villasis, Pangasinan. At meron na lang daw tayong 1 hour and 16 minutes para makarating dun sa Eagle of the North. At nagpagas na rin tayo. Dito tayo ng paggas sa Villasis, Pangasinan, para yung gas natin makarating pa to ng nakaikot-ikot pa, makarating pa ng Atok Benguet. Bahala kayo. Good morning everyone. Good morning. At nga pala, nagpapasalamat tayo sa mga nanood ng previous video natin. And we're very thankful dahil sa inyo is nagagawa namin itong mga ganitong ride. At may mga bago kaming na-share sa inyo. And nga pala, shoutout sa aking pamangkin na si Primo Gray. Wow, Primo Gray. Shoutout kay Prima. Ayun na, broom. And shoutout na rin natin yung mga nanonood sa atin, mga OFW. So shoutout po sa inyo, bayani po kayo. Sabay tayo, 1, 2, 3. Bayani po kayo. Lakas. So, yun, good morning mga idol. Pupunta tayo ngayon ng Benguet. Ay, nako. Energize tayo, namarkahan na natin yung clean fuel dyan Energy Masapi. Yun ang maganda. Mga grand opening. At nga pala, sa mga susunod nating video, abangan nyo ang ating gagawin dahil malapit nang matapos ang year 2024. And ano nga ba ang magandang gawin bago matapos ang 2024? Siyempre, ano? Long ride. Alright. Year-end long rider. Para pagdating natin ng 2025, may panibago tayong mga episode na kaabang-abang. Salamat sa pagsubaybay nyo sa amin mula umpisa hanggang dito. And salamat sa mga solid na Regans. Grabe, napaka-solid nyo. At nakikita na natin ang kabundukan ng Baguio. Pero ibang daan ang gagawin natin dahil gusto nating makita yung iba pang kakalsadahan na makakarating ng Baguio City. Diba? Alright, time check! 9:08 in the morning. Nandito na tayo sa Arco ng La Union. Yun Woo! Sa La Union na tayo, love. Lubit. Malayo mo yun? Oo, La Union. Di muna tayo dadaan ng Cannon Road and Marcos Highway paakyat dahil may itatry tayong panibagong daan, ang Asin Road. Kanan is pa Cannon Road, pero dito tayo dadaan sa may Agoo, La Union, dahil gusto nating makita yung Eagle of the North. Nice one. Grabe, sarap talaga magmotor. Ano masasabi mo, love? Ano masasabi mo? Masarap ba magmotor? Wah! Nep. Sa mga nagtataka kung bakit kami dumaan dito at medyo umusad pa tayo pala Union, dahil mga next ride natin is dito rin tayo dadaan. Dahil magkakaroon tayo ng medyo mahababang ride bago matapos ang 2024, alright? So abangan yan. At this ride naman is chill lang, and gusto lang namin i-share sa inyo na ito nga pala ay preparation. Nice one! Preparation. So gusto namin masilip tong kalsada bago, kasi pag na-diretso na natin yung ibang part ng La Union, dire-diretso na hanggang Ilocos Sur and then Ilocos Norte. Dry run. Dahil doon,
Dito tayo dadaan papuntang Benguet Province. Grabe, gaganda ng mga puno dito. Parang panahon pa ng mga dinosaur eh. Kinuskusan pa ng likod ng T-Rex yan. Matapos ang ilang oras ng pagmumotor, ay narating na natin ang Agoo La Union. Dito, magsisimula ang ating ruta para madaanan ang sinasabi nilang pinakamagandang kalsada na pwede mong madaanan paakyat ng Baguio City. Tara! At samahan nyo kaming akyatin ang kakalsadahan na ito. Alright, so nakapasok na tayo dito sa Agoo La Union. At ito yung magiging ruta natin sa mga susunod na video natin. Hindi pa namin i-disclose ngayon dahil wala pa eh. Hindi pa tayo dun sa part na yun eh. Pero dito rin tayo dadaan sa mga susunod nating video. And kakanan na tayo dyan para umakyat ng Asin Road papuntang Benguet. Sa ngayon medyo mainit yung panahon, pero I think pag akyat natin ng Asin Road is medyo malamig-lamig na. Kumusta ka naman, love? Kumusta ka naman? Init. Mainit? Kaya nga eh. Kaninang umaga medyo inabutan kami ng mga ambon-ambon. Ngayon sobrang init. At pag akyat natin ng Benguet, paket ng Baguio, lalamig na naman. Pero okay lang yan. This is adventure. At eto, kakanan na daw tayo dito para makarating ng Asin Road. Yun o. Yun o. Yun. Agoo 50 meters to about 10 kilometers. Pugo 17 kilometers. Yun. Ito, dire-diretso na daw to hanggang Benguet. Stig. At makikita natin ang malaking eskultura ng Agila, love. Di kalayuan ay natanaw na namin ang napakalaking eskultura ng Agila dito sa Agoo La Union. Grabe, mamamangha ka sa laki at lapad ng mga pakpak ng Agila na ito. Ito ang Eagle of the North Park, o mas kilala sa tawag na Eagle of the North. Isang napakalaking konkretong rebulto ng Agila na nakabuka ang mga pakpak at handang lumipad. Ito daw ay sumisimbolo sa impluwensya ng pamilya Marcos. At alam niyo ba na idinisenyo ito ni Anselmo Dayag? Isa siyang eskultor na graduate ng UP College of Fine Arts. Siya rin ang nagkomisyon sa monumento tulad ng Lion's Bust sa Baguio. Ang galing! So yun, galing na tayo dun sa Eagle of the North. At paakyat na tayo ng kabundukan ng Benguet. At naghahanap muna tayo ng makakainan bago tayo umakyat dahil alas 10 na. At medyo natatagalan tayo sa mga stopovers. Para lang tayong nag-iikot sa Hala-Hala, Rizal. Ay ito, dyan lang no? At dahil inabutan na tayo ng alas 10 ng umaga, buti may nakita tayong eatery malapit sa Eagle of the North. Kaya tayo sa Richard's Gambino. So dinakda ka yung doon na double. So tapos na tayo kumain dito sa Richard's Kambingan. Puro kambing ang kanilang putahe. Pagka babiyahe kayo dito, I think pwede sa inyo to. So let's go! Akyatin natin ang bundok, kabundukan ng Benguet. Parang same ng Hulma yung mga kakalsadahan dito at yung mga puno sa Marcos Highway. Naalala namin kasi parang ganito rin yung madadatnan nyo kapag daraan kayo dito at kung na-experience nyo na rin dumaan sa Marcos Highway.
Time check, it's 10:59 in the morning. So meron na lang tayong 3 hours bago tayo makapunta dun sa ating tutuluyan sa Baguio. At dito tayo dumaan, pinili natin dumaan para maiba naman. Dahil nakadaan tayo ng Quezon Road, nakadaan na tayo ng Marcos Highway, at ito naman, Asin Road. Pero nakalagay sa Google Maps, Agoo Baguio Road. At meron tayong 50 minutes na tatahakin. Sa oras na ito ng aming pagdayo dito sa Baguio, Agoo, La Union, Benguet, sa mga panahon na to isarado ang Quezon Road sa mga heavy vehicles. Tinry namin po dumaan dito para may pa. Di ba, love? At habang umaakit tayo, grabe, unti-unting nagta-transition yung mga puno from mga madahon na puno from pine trees. Stig, lupit, love. At kung gusto nyo makita ng ibang shots, ibang angles, meron din po kaming Facebook, meron kaming TikTok, and meron kaming Instagram. So yan, nandyan lahat yung mga links. Pwede nyo rin i-follow. Alright, so nasa Tubao na pala tayo. Hindi naman to bago na, marami na nakadaan dito. Gusto lang naming ma-experience. Grabe lang, pang tito na yung mga natin takbuhan Ganda. Pagkaliko namin, ito kaagad yung nakita namin, kabundukan ng Cordillera ng Benguet. Stig. Galing. Tapos mga palayan. Mamaya madadaanan natin yung tulay na nag-intersect yung Ifugao River. So mamaya tingnan natin. Ganda. Alright, so nakarating na tayo sa intersection kung saan kapag diniretso natin tong Jose de Aspiras Highway is makakarating din tayo sa Baguio. Pero hindi ito madadaanan yung Asin Tunnel. So kapag galing kayo dito, may makikita kayong alternate route to Baguio City at kakaliwa tayo dito. Tara, let's go! Alternate route to Baguio City. At ang unang bubungad sa inyo itong Regional Border Control Point. Dito yan. At isang malaking kabundukan. Wow, Stig! Ganda, love. Stig, ang ganda, love. Stig. Lupit, lupit. Sana nakikita nyo rin yung nakikita namin, mga nag-shadow na mga bundok. Grabe, ganda. Gando. Lupit. At may nakalagay ito, you are now entering Barangay Anduyan, Tubao, La Union, a child-friendly community, a thickly populated barangay. Oh. So pansin namin, Sabado ngayon at wala masyadong dumadaan. Siguro halos karamihan sa Marcos Highway dumadaan. And mayroon kasi gradient tong kalsada na to na medyo matarik. So I think medyo pili lang yung mga sasakyan na kayang umahon. Pero ayun, pili lang siguro. Mamaya makikita natin yung gradient ng kakalsadahan. Sa bungad pa lang ng kalsadang aming dinaanan, ay napakagandang mga kabundukan ang bumungad sa amin. Pero may mas kaganda pa palang tanawin, ang sa amin ay babati. Ito ang Anduyan Bridge. Kasama ito sa 493.9 milyong pisong halaga ng Aringay-Tubao Alternate Road. At malaki ang naitutulong sa pagpapababa ng oras ng biyahe mula 2 hours na naging 35 minutes na lamang mula Tubao, La Union papunta sa barangay ng Alisan, Tuba, Benguet. Bukod pa rito, ang dating biyahe ng 2 hours at 25 minutes mula Tubao, La Union papuntang Baguio City ay magiging 1 oras na lamang. Grabe, ang galing!
Grabe, ganda dito. Sobrang ganda, pahintu-hintu kami. Totoo nga, na isa to sa pinakamagandang kalsada na pwede nyo madaanan papunta ng Baguio. Habang nakikita nyo yung magagandang kabundukan. Tapos meron dito love yung bahay na puno ng orasan. At kahit loaded ang ating PCX 160 is nakakaahon naman siya. At may angkas pa po tayo. Grabe, ang galing. Ayun no? Bahay na puno ng orasan. Bakit? Hindi ko alam, ang galing. Ha? Parang kami lang nagmumotor dito. Yun no? Stigla, ang ganda. Parang solo natin yung kalsada. Ay hindi, may jeep na pala. Pero ang ganda, Stig. Mukhang yung road widening to. In-anticipate nila yung mga rollers na hanggang dyan. Kasi baka maging major thoroughfare na rin to kung sakaling mga alternate road para hindi magsikip sa mga kakalsadahan ng Marcos Highway at Cannon Road. Galing. At may nakalagay dito, Benguet 1st District Engineering Office. Welcome to Barangay San Pascual, Tuba, Benguet. Lupit. Ganda. Oh, ang taas ng kalsada. Kaya ba ng PCX natin yan? Kayang kaya. Ganyan din yung mga sa Baguio mga lang, perspective lang. Stig. Oh. Lupit. May angkas pa tayo niyan Kayang kaya. At lumalamig na yung panahon. From mainit to malamig. Ang galing. Grabe, lahat ng sinasabi namin genuine. Alam mo yung walang script. Grabe. Solid. Kahit wala pa kaming tulog. Diretso trabaho. Shoutout sa OCA, Office of the Campus Architect, UP Diliman. Shoutout. Shoutout sa mga katrabaho ni Lara. Uy, ganda ng kalsada dito. Ganda. Oh. Oo. Hindi love. This is Tuba, Benguet. Be mindful lang sa mga curve na ganito kasi baka may mga, alam mo na, may mga nag-overtake. Blind spot. Baka sinasakop nila yung linya. Ayun no? Taas. Sharp curve. Ahon. At wala nang palang signal dito. Buti na lang nakapag-save tayo ng offline maps. So yan, advice lang din mag-save ng offline maps para hindi ka mawala paglabas mo dito ng mga kakasalan dito. You know. Oh. Kita nyo? Sobrang healthy ng environment dito sa mga salubong yung mga paro-paro. Ang galing. Grabe, ang ganda. Solid. Buti dito tayo dumaan. Ang galing. Oh, tapos pataas po. Oh. Ha? Oo nga eh. Tapos pataas na rin. Ang mahirap lang talaga dito pag masiraan ka eh. Iyak ka talaga. Cry ka na lang. Tulak. Kaso mahirap kapag kay gulong yung problema eh. Pag gulong yung problema dito, hirap. Ay hindi, may mga tutulong naman siguro sa inyo dito. Wow, ganda dito. Dapit. Anong rice terraces ka? Ganda. Boom. Tayo galing So, nakit natin to. Kahit saan ka lumingon. Ang ganda. I Heart Sitio Tarong. At may mga nagtitrim na mga taga DPWH para mapanatili yung kagandahan ng kalsada dito. Ang galing. Stig. Shoutout po sa inyo. You know, sharp curve.
Konting ingat lang talaga dito. Uy, may baka. Dito tayo sa Anapol Bridge. At hinto kami ng hinto. Pero okay lang, buti na lang meron tayong 2 hours pa. At malapit-lapit na naman na tayo. Adaan natin yung Asin Tunnel. At parang may ginawang dam doon. Wow! Paahon! At kargado tayo. Hey! Uy! San Pascual Multipurpose Hall. Puro paahon. Okay naman yung ahon niya, banayad. Hindi katulad sa highest point talaga sa Tinok. Yun talaga, 26 lang ata yung takbuhan natin, 24. Napansin namin na parang kami lang ang motor na dumadaan sa kalsadang ito. Kung meron man, ay mga lokal na may pupuntahan lang. Pero kahit ganun, napakaganda ng mga kalsada at napaka-presko sa pakiramdam. Eh, uy, may ano. Nice one! Tapos biglang may natusok ang rider look. Oh! Very good. Tasa natin. Oh! Buti talaga dinaanan natin to. New experience. Para alam mo yon, Marcos Highway and Cannon Road. Nadaanan naman natin. Galing. PNP checkpoint. Meron palang police station dito. So, safe. Anong bridge to? Di kalayuan ay nakakita kami ng isa pang tulay. Sa sobrang curious namin ay huminto kami at pinagmasdan ang napakagandang mga tanawin dito. Ito pala ang galyano ng Alisan Bridge dito sa Aringay, La Union. Napakaganda ng mga tanawin dito at maaaring mabisita dito ang isa sa pinagmamalaking rice terraces ng La Union, ang Galiano Rice Terraces. Pero sa puntong ito ay hindi muna natin ito nabisita. Siguro sa mga susunod na lang na magawi tayo dito. Alright, so nakarating na tayo dito sa Koplo Bridge. At meron pang metal steel framing ang bridge na to. Ganda. Ang ganda ng ano, ilog. Hey! Ganda! Lupit lap. Yan na, malapit na tayo sa ano, Asin Tunnel. At dahil sobrang dami nating nadadaan ng magagandang kapaligiran at magagandang tanawin, ang oras natin ngayon is 12:34 in the afternoon. I think sakto lang yon para sa alas 2 nating check-in. At papalapit na tayo sa Asin Tunnel. Ang lamig na nung panahon. At sabi sa mga napapanood kong video,
bigayan yung nangyayari sa Asin Tunnel. So para ma-recognize ka or makita ka sa dulo, kailangan mo musina or mag-flash ng lights, I think. Ayun, no? Asin Hot Spring. May mga hot spring din po dito sa Baguio, sa Benguet. Lapit no? Grabe. Ang tarik pala nito. Pero buti na lang, hinakaya kaming dalawa ng ating motor na Honda PCX 160. At medyo loaded pa tayo ngayon dahil mamaya pa tayo magbababa ng gamit pag nakapag-check-in na tayo sa ating tutuluyan. Lahat nandito na daw tayo. Slow down, accident prone area. Pasok na tayo sa mga tunnels na ginawa, man-made tunnels na tulad. Tunnel ahead. You know, Asin Tunnels. Hindi ko alam kung paano makikita, pero one way siya. Ayun, pasok naman tayo. Ayun, no? Oh, at dito nakalagay yung history ng Asin Tunnels. So pasok tayo. At may mga tumutulo. Ang mga tunnel na ito ay tinayo noong panahon ng mga mananakop na Espanyol gamit ang lakas ng mga bihag nilang mga preso noong ikalawang kalahati ng ika-19 na siglo. Ang layunin ng mga ito ay maging bahagi ng planong sistema ng riles na magdudugtong sa umiiral na riles sa Damortis, La Union at Baguio City. At meron pa tayong isang tunnel na dadaanan. Yun, may isa pa daw tunnel. Ang Tunnel 1 at Tunnel 2 ay may haba na 95 at 158 meters ayon sa pagkakasunod-sunod. At may taas na humigit kumulang 7 meters. At makarating tayo sa barangay Tadiangan, Stuba, Benguet. Oh, lupit. May isa pa daw tunnel tayong daraanan. Grabe. Pagbalik natin ng Manila, papacheck ko tong motor natin. Pacheck agad. Stig. Dumaan tayo sa loob ng bundok. Grabe, lupit. At meron pa daw isa. Tunnel ahead. Yung castle doon, nire-renovate. You know. Stig. Oh, para tayong pumasok ng tunnel sa Angono Rizal, Angono Petroglyphs. Pero mas malalaki. Stig. Prisoners of War. Yung gumawa nun. Lupit. Next stop tayo. At diretso na tayo ng ating transient. 31 minutes. Ganun lang. Tarik ka. Napakatarik, Kuya Eddie. At ito na yung Asin Road. At pag dinire-diretso natin to, makakarating na tayo sa main road sa Baguio City. At kung alam nyo yung Bencab Museum, is ito yun, madadaanan natin. Alright. Alright, so matapos ang ilang oras, nakarating na tayo dito sa Baguio City. Ang oras natin is 1:01 in the afternoon. At ganun pa rin, ahon pa rin ang ating hinaharap. Pero kaya ng ating PCX 160. Oh, welcome to Baguio. Wow. Ayun na oh. Nagpa-fog na dito sa Baguio.
Ay, naka. Hams na hams. Ay. Okay, dito tayo lab. Yun o. Yun ang unit natin. At bababa tayo dito. Dito na tayo sa Casa Lael. Matakot to. Uy. Bakit ko nga pa pinili ito? Uy. Nakarating na tayo dito sa Casa Lael, Baguio. At matapos ang mahaba at nakakamanghang mga kakalsadahan ng La Union at Benguet Province, ay narating na natin ang tutuluyan natin dito sa Baguio City. Narito tayo ngayon sa Casa Lael, Baguio, na kung saan ay magsistay tayo ng 3 araw. Grabe, napaka-solid mo na umabot hanggang dulo ng video na ito. Hindi pa dito nagtatapos ang ating biyahe dahil sa susunod na episode ay lilibutin naman natin ang mga kakalsadahan at mga tourist spots dito sa Baguio ngayong holiday seasons. Maraming salamat sa iyo, Regans, at sinamahan mo kami sa biyaheng ito. Hanggang dito na lang muna siguro. Muli, kami po ang Ride Gone na nag-iiwan ng munting paalalang ride safe lang.